Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kapabayaan ng administrasyong ito na pinabayaan na malapastangan ng mga negosyante, mamumuhunan, ang ating pinakamamahal national treasure na Chocolate Hills sa Bohol. Okay? Dahil pinatayuan ng resort. Okay, gusto ko lang maggawa ulit ng disclaimer. Yung ating general's opinion na hack yun last Sunday, hindi na ako nakaka-upload ng videos. So kung mayroong nag-upload ng videos dyan starting last Sunday, o kaya may nag-edit, nako, hindi ko na trabaho yan. So kagagawa yan ng hacker. Okay, dito sa dark chocolate may stock pa tayo. Bagong dating. As usual, dito pa rin kayo mag-contact. 0916-9000-997. Okay. Panoorin muna natin itong balita ng GMA Integrated News para maintindihan natin paano napatayuan ng resort ang Chocolate Hills na declared na protected area at saka declared na UNESCO Geological Monument. Grabe. So, it's a failure of this administration. So, manood muna tayo nito at magbigay ako ng comment. Malawak na swimming pool with slide at may cottages pa. Swak na selfie spot, lalo ngayong paparating na ang tag-init. Pero ang resort, nasa gitna pala ng Chocolate Hills sa Bohol. Pinupuna tuloy ito ng marami. Lalo't ang Chocolate Hills, deklaradong protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Nooy Pangulong Fidel Ramos. Kabilang din ito sa mga Global Geopark ayon sa UNESCO. Kaya tanong ng marami, paano na ipatayo roon ang resort? Sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ito. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DENR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, pinaimbestigahan na nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga struktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo rito. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DENR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DENR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ay deklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Pero pwede raw patawan ng lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito issuehan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC. I-inspeksyonin daw nila ang lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na na-enforce talaga ng municipal government ang batas. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ng resort sa Kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Okay, so lumalabas ngayon, walang environmental compliance certificate. Yan po ang pinaka-importante sa lahat, ECC. Although ang resort na ipatayo sa isang
private land. Kailang maraming batas na mag-set ng limitations sa pagbabawal ng pagpapatayo ng mga ganyang structures. Kasi masisira ang ganda ng ako 2 beses ko nang napuntahan ang Chocolate Hills. Hindi po nakakasawang tingnan. Ngayon na may resort na, masisira po ang kagandahan. Biruin mo yan, declared ng UNESCO na geological monument. Paano po nagkaroon ng ganong halos pare-parehas na sizes, shape na mga hills? Only in the Philippines merong ganyan eh. So, wala talaga kung wala siyang isisi, bakit naipagpatuloy ang pagpapatayo? Napag-alaman ko sa vlog ni Fair Lady Maharlika, 2018 pa daw yan sinimulan. So, panahon pa ni PRRD. Kailang hindi nag-prosper. Kasi, alam mo naman ang leadership ni PRRD. Boracay, panahon ni PRRD, medyo wala na, degrading na. Marami na. Pina-stop niya. Pina-close niya ang Boracay. That's political will. That's strong leadership. And after how many, 6 months lang ba yun? Yun, inopen ulit. Di ang ganda ng Boracay ngayon. Ganun po ang style Duterte. Preserve ang ating tourist spots. Ano pa? Manila Bay. Dolomite Beach. Ganon ang tatak Duterte. Ano naman ang tatak Marcos Jr.? Ito na, marami ng tatak. Mga legacies. Ito, matandaan ko lang, ang mga legacies niya is biyahe-biyahe pa more. The most traveled president. Ano pa yung legacy niya? Presidente na may pinakamataas na pagtaas ng presyo ng bigas. Highest rise inflation in history siya. Ano pa? Guinness World Book of Records. Yung number 1 importer na po tayo ng bigas. Tinalo natin ng China. 2023, number 1 importer ng bigas. 2024, the same projection ng US Department of Agriculture. Ganon din. So, ang daming legacy ng administrasyong ito. Ito na, kapabayaan ito ng DNR. Sino ang DNR secretary? According to Miss Maharlika, pinsan pala yan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang nakakapagtaka ngayon is, up to now, unknown yung owner ng resort. Sino? Walang kapagsabi. Bakit nung panahon ni PRRD, 2018 pa sinimulan, hindi nakaporma? Sinimulan na, kailan wala. Ngayon, yun na, i-open na sa publiko. Mabuti na lang at malakas ang social media ngayon, hindi na nila ito maitatago. So, to me, this speaks of leadership. Pag ang leader, kagaya ni PRRD, may tapang at malasakit. Hindi niya, talagang nakikialam siya sa mga pangyayari na makakaapekto sa bansa. Kagaya ng Boracay, Manila Bay. Yan, siya mismo ang nag-utos niyan. Thanks to then DNR Secretary General Roy Simato and DILG Secretary General Anyo, mga general. Ganun po ang style. Follow the leader. Kung ano ang leadership ng presidente, sumusunod ang mga secretaries niya. Ano ngayon?
ang leadership ng ating presidente? Wala. I'm sorry. Ngayon na ako naniniwala kay PRRD na sabi niya, weak leader yan. Kasi perception ng karamihan, he is not in control. Ano yung advice ni Senator Escudero, itong medyo nangyaring political instability dahil nga sa mga People's Initiative, raris na the president should step up. The president should take total control of this government. Yun ang mga unsolicited advice ng mga senador. Ganon din si Senator Subiri. Nag-advise siya noon na the president should fire his non-performing secretaries. So, malaking ako nito. Napakalaking sampal sa administrasyong ito. Bakit pinabayaan na magkaroon ng resort sa isang national treasure? Salamat, in fairness, kay FBR. Nagkaroon siya ng proclamation declared na protected area. Pag protected area yan, hindi ka makagawa ng mga ganyan. And salamat sa UNESCO na nakita nila yung kagandahan at saka kamanghaan. Nakakamangha kasi. Please visit Chocolate Hills pag hindi nyo pa nabisita. Talagang nakakamangha. Kaya UNESCO, declared UNESCO Geological Monument. So, sana totally ma-close na yung resort na yan para the next generation ma-enjoy ang natural beauty ng Chocolate Hills.